Sama-sama tayong magiging karakli. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang hinarap ng mga bombero sa Barangay Tejeros, Makati City. Nagtamo ng first-degree burns ang isang lalaki sa noo, braso at leeg. Isang aso rin ang nasagip. Sumiklab ang sunog banda alas 3 ng hapon at naapula matapos ang mahigit isang oras. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Bago sa saksi, nasa 200 dayuhan ang arestado sa raid sa umunoy Pogo sa isang commercial building sa Makati City. At ayon sa PAOK, itinuturing itong security risk dahil sa naturang gusali rin nag-oopisina ang mga embahada ng ilang bansa. Saksi, si Salima Refran. Sa bisa ng warrant of arrest, pinasok ng PAOK, PNP CIDG at Makati City Police ang isang palapag ng isang commercial building sa Makati City. Pakilala ng kumpanya, isang special class BPO pero wala umanong permit mula sa PAGCOR. Back-end daw ang kumpanya ng online sports betting at casino platforms. Talagang nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Iba't ibang bansa ang niloloko nito. Ano? So that's why merong mga Japanese sa loob, may mga Malaysians, may mga Chinese, may mga Taiwanese, may mga taga-Hong Kong at Brazilian. Sinisilap na rin kung sangkot sa scamming ang operasyon ng Pogo. Bukod kasi sa computers, cellphones at SIM cards, meron din nakita ditong text blasters at MC catchers. Yung mga text blasters na yun, ginagamit yan sa scamming operation. Ito yung mga nagkakalat ng mga text blast. And then yung MC catcher naman, yan naman yung mga kumukuha, yung mga humihigop ng mga data natin. Ayon sa PAOK, delikado ito, lalo't ilang embassy ang nag-oopisina rin sa gusali. Delikado yun. Alam naman natin yung mga hacking, yung mga presence ng mga hackers. And then matatabihan ka ng mga ganito. So, medyo security risk. Nasa 200 dayuhan ang naaresto. Sasailalim sila sa verification ng kanilang immigration status. Aabot naman sa 100 ang Pilipino, kasama na ang subject ng warrant na wanted para sa kasong robbery. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng gusali kung bakit nakapag-operate doon ang isang umano'y Pogo. Aside from checking the permits, the documents na pinapresent nila, they need also to check yung mga taong pumapasok dito. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng gusali. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. 2 araw matapos regaluhan ng cellphone, hinold up ang 12 anyos na estudyante sa Taguig. Ang suspect na rider nagpakilalang hinahanap umano ang 3 kakilala ng biktima. Saksi, si Ian Cruz. Mag-alas 6 ng umaga kanina, nakunan na nakaangka sa motorsiklo ang isang estudyante sa Barangay Calzada sa Taguig. Nagpabalik-balik ang rider sa kalsada bago gumilid. Ibinaba niya ang estudyante na naglakad palayo habang sinusundan pa ng tingin ng rider. Habang umaandar pa alis, makikita ang rider na may ibinulsang cellphone. Ang rider, hinolda pala ang 12 anyos na estudyante. Kasama ang kanyang ina, kinuwento sa akin ng biktima ang nangyari. Susunduin daw sana niya ang isang kaklase nang tanungin ng rider tungkol sa 3 tao na nagkataong kilala niya. Tinanong po kung may kilala daw po akong Tapos? Para magpapasama daw po siya. Pinangkas na po ako, umangkas po ako. Nagpaikot-ikot daw sila saka huminto sa isang lugar. Doon daw hiniram ng lalaki ang kanyang cellphone para i-message ang umano'y hinahanap na tao. Pero hindi raw ibinalik sa kanya ang cellphone at pinagbantaan siya. Binantaan po ako ng babarilin. Huwag daw po sisi ko, babarilin daw po ako. Ayon sa ina ng biktima, labis ang takot ng anak sa nangyari. Babarilin daw niya po ako, papatayin niya ako mama. Paulit-ulit siya ng ganoon. Sabi pa ng nanay ng biktima, regalo nila sa anak ang cellphone na 2 araw pa lang sa kanya. Unang beses daw nagdala ng cellphone ng anak dahil sa isang open exam kung saan pinapayagang mag-cellphone. Gamit ang ibang gadget, nabasa pa ng biktima ang mensahe ng rider para sa umano'y kakilala dahil account niya ang ginamit. Sa mensahe, nagpakilalang Jason na taga-romantic ang suspect. Katulong ko po yung bawas i-refer namin sa CSWD para mabigyan ng
ginagawang counseling. Sa tulong ng barangay, naghain ng formal na reklamo ang mag-ina sa pulisya para matunton ang suspect. Kapal naman ang mukha mo, tsaka kung may konsensya ka pa, pakibalik yung cellphone. 2 days pa lang nahawakan ng anak ko yun. Kung sa bagay, kung hindi mo man yun ibalik, hindi mo rin magagamit yun dahil ipapablock namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, babala po, sensitibo ang susunod naming ibabalita. May natagpo ang putol-putol na katawan ng tao sa Marilake Highway sa Santa Maria, Laguna. Una raw natuklasan ang isang garbage bag kung saan nakalagay ang isang paa na naaagnas na. Sunod na nakita ang isang paa at binti ng tao. Ayon sa pulisya, agad silang nakipag-ugnayan ng SOCO at ipinag-utos ang DNA testing. Nakipag-ugnayan din ang mga pulis sa kalapit na bayan sakaling may natagpuan doong bahagi ng katawan ng tao. Patuloy ang investigasyon. Arestado sa Albay ang isang Amerikanong pugante na miyembro umano ng gang at kasabwat ng big-time na drug cartel. Saksi, si John Consulta, exclusive. Don't move. Bureau of Immigration. Just cooperate, okay? We're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Di na nakapalag ang 50 anyos na US fugitive na yan nang arestuhin ng mga taga Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Pulanggi, Albay. Doon daw nagtago ang pugante pagdating niya sa Pilipinas galing sa Amerika. Agad tayong nagbuo ng tracker team upang siya ay hanapin. Napansin natin na medyo mailap itong subject kasi nung unang surveillance natin ay nakuha niya pang lumipat ng bahay. Ayon sa BIFSU, may warrant of arrest siya sa Amerika dahil sa pagkapasok umano roon ng droga kasabwat ang Sinaloa Drug Cartel. Sinasabing siya ay miyembro nitong Devil's Disciples Gang na kung saan siya ay nagdi-distribute ng methamphetamine at heroin sa kanyang area kung saan ang source niya ay ang Sinaloa Drug Cartel. Bukod sa pag-smuggle ng droga, kolektor umano ng gang ang inarestong US national na gumagamit ng karahasan sa mga di nakakapagbayad sa kanilang criminal group. Bago ipa-deport pa Amerika ang suspect, ay aalawin muna ng BIFSU kung sangkot din siya sa anumang krimen sa bansa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dayuhang pugante. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Kumakausap na ng mga foreign lawyer na may karanasan sa ICC si Vice President Sara Duterte para maging abogado na amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma na ng ICC bilang lead defense counsel si Attorney Nicholas Kaufman na nagsabing kakailanganin ang tulong ng Filipino lawyer kaugnay sa kaso. Mula sa The Hague, Netherlands, saksi live si Maris Omali. Maris? Yes, Pia. Muli nga bumisita sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman dito sa Scheveningen Prison para pag-usapan daw nila ang magiging susunod na hakbang. Pasado 2:00 ng hapon nang siya dumating dito sa detention facility at ayon kay Attorney Kaufman ay pag-uusapan nila yung nature ng reklamong kinakaharap ng dating Pangulo at kabilang din sa kanilang tatalakayin ay kung paano lalabanan at pananalunin ang reklamong ito. At hindi siya nagbanggit ng mga legal na hakbang, pero kung pagbabasehan yung sinabi sa atin ni Attorney Kaufman ay isa sa magiging basehan ng kanilang petisyon na ihahain sa korte, sa International Criminal Court ay ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nang tanungin naman namin kung tanging mga foreign lawyers lang ba ang bubuo sa defense team ng dating Pangulo, narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. So it will be an all-foreign team? There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Mataas ang moral at maayos daw ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
na nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa ama. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. He's very friendly with people inside. Sabi ng bise, isang all-foreign defense team ang binubuo ng kanilang kampo para magtanggol sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Si Vice President Sara raw mismo ang nakikipag-usap sa mga foreign lawyers na may karanasan sa ICC. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na kinumpirma na ng ICC. Naging abogado siya sa ICC ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity, pero na-acquit sa Appeals Chamber noong 2018. Hindi kasali sa defense team ang bise at si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Dagdag pa ng bise, oras na maayos ang kanilang defense team. Bibitaw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, bibisita sana kahapon sa dating Pangulo si Medialdea pero sumama ang kanyang pakiramdam kaya dinala siya sa ospital. Mabuti na raw ang kanyang lagay ayon kay Senador Robin Padilla. Yung mga ganong kalagayan kailangan kinukwentuhan. Kasi parang atake yun. Hindi mo maintindihan. Sa puso po ba yun? Meron siya kasing stent. So, kahapon, yung puso niya medyo mabagal. Ang kulit kahapon kasi gusto bumalik. Bilang akusado sa kasong murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng ICC sa defense team, ang testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensya. To also afford them the proper opportunity to examine the evidence, challenge the credibility of the witnesses. Pero tiyak naman aniya ang proteksyon at suporta ng ICC sa mga testigo. Pwedeng alias lang ang gamitin sa witness list. At kung matindi ang banta sa seguridad ng testigo, handa ang ICC registry na i-relocate siya at ang kanyang pamilya. Sa paglilitis naman, maaaring isalang lang siya sa pamamagitan ng video conferencing. Kung payagan ng korte, maaari ring baguhin ang boses at itago ang mukha ng testigo. Pwede ring closed session o mga hukom lang ang nakaharap sa pagbibigay ng testimonya. Base sa nakasaad sa ICC website, kung kinakailangang magpunta sa The Hague para tumestigo, ICC ang mag-aayos ng kanilang mga visa. At habang nasa The Hague, makakatanggap ang mga testigo ng allowance. May allowance din para mapalitan na walang income habang tumitestigo sa ICC. Aalalayan din ang korte, maging ang kanilang mental health. I think wala namang timeline doon sa protective measures under the rules, no? So it can last for some time even after the trial. Although we do have to acknowledge that the ICC does not have infinite resources. Ang mga protective measure na ito ay para sa lahat ng mga testigo, prosekusyon man o depensa. Base sa nakasulat sa ICC website, hindi apektado ng protective measures ang pagiging patas sa paglilitis. Sa ngayon ay nasa loob pa rin ng detention facility itong si Attorney Kaufman at inaabangan natin kung ano yung maaari niyang ipahayag na naging detalye ng kanilang latest na pag-uusap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan pa rin ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.